finest bay in the Far East, large enough to accommodate all the fleets of the world. We shall dock at Pier 7, a new double-decked concrete structure 1,000 feet long, built and maintained by the Philippine government. Awaiting us is the famous 80-piece Philippine Constabulary Band, winner of the grand prize at the St. Louis Exposition and still one of the world's best. Hi guys, for today, We're here at National Museum of Fine Arts. we're here to appreciate and discover what's inside this museum. So ngayon guys, makikita nyo sa aking likuran is ang pinakasikat na likha ni Juan Luna na tinatawag na Spolarium. Ano ang bagay na iyong nakita na pinakanamangha ka nung makita mo ito sa loob ng museum? For me, yung Spolarium. Kasi I never thought na ganun pala kalaki yung size ng Spolarium. Kasi akala ko naman yung Spolarium na gawa ni Juan Luna is made through just an ordinary size of canva, like the ordinary painting. Hindi ko alam na yung size niya is sobrang laki. So this is the photograph of Felix Resurrection. So the best part that I saw in the museum, aside from the paintings, is the sculpture and a lot of things na meron in the past, like yung mga suot ng mga tao dati, mga armors nila and such. I couldn't think of a word para i-describe yung importance ng mga bagay na nandun sa loob ng museum. Sobrang importante nito for me, for us as a Filipino, na makita or mabalikan yung mga bagay na naging part ng history natin. Kasi they tell us who we are, what kind of life we have before, at pamamagitan ng mga bagay na ito, parang natitrace natin kung bakit nandito tayo ngayon, kung bakit ano tayo ngayon sa kasalukuyan. All that you can see in the museum is very important because you will be knowledgeable about what happened in the past. Like yung mga things na nandoon
it serves a really important value to us Filipinos. Paano mo hikayatin ang mga kabataan na bumisita sa museum? Today kasi, sa panahon ngayon, parang iba na yung mundo ng kabataan. That includes me, that includes us, 21st generation. Parang iba na yung mundo, lalo na yung paglaganap ng mga technology, yung advancement of technology, yung trends ngayon sa social media, for example, TikTok or Facebook. Parang yung mundo natin, hindi ko naman sa nilalahat, pero yung mundo natin kasi ay parang umiikot na lang doon. Hindi na tayo nagaganahan na lumabas ng bahay para mag-explore. Kaya this activity, yung gumawa ng vlog, is one way para hikayatin yung mga kabataan na pumunta at ma-appreciate yung museum, which is part of our life din. So, itong activity na to, sobrang nakatulong siya for me para ma-realize na ganito pala tayo noon, ganito pala yung pamumuhay natin noon. Kasi yung museum, hindi lang iisang bagay yung pinapakita. Meron tayong Museum of Fine Arts, Anthropology, History, and marami pang klaseng museum. So, nandoon nakaimbak yung mga true beauty of Filipino. I would encourage the youths to visit the place by posting some pics that they can see inside the National Museum on the popular TikTok app, because as we all know that Gen Zs are more into using gadgets nowadays. So I think that that's the best decision for me to encourage youths to visit the place. Is nakakamang ng pagpasdan. Ito yung mga lalagay palayo. Kung saan, ito yung mga nadiskusyon noong sinuunang panahon. At yung mga palayo na ito ay may gamit din. Pwede maging tambakan ng pagkain, or pwedeng tambakan ng tubig, something like that. Ito yung palayo guys, compare sa size ko. Ang laki na. Pero bawal kasi hawakan ko guys. Pero yung palayak na to ay, although matanda na siya, pero alam kong matibay ito kasi man-made talaga siya, or gawa talaga siya ng mga ninuno natin. So alam naman natin na they carefully study kung paano gumawa nito at proper way kung paano gawin yung matibay na palayok. Kung kaya hanggang ngayon, nandito pa rin, buo pa rin yung iba. Although yung iba ay basag-basag na for some reason, pero still makikita mo yung pagiging matatag ng isang palayok or pagiging matibay ng isang palayok. Guys, kung inyong pagmamasdan yung design, tulad ng ganito, parang may dalawang tao. Yan. Parang dalawang tao na nakaharap sa isa't isa. Ang ganda ng design. So guys, nakikita nyo naman sa akin dito guys, yung mga burial jars na pinakolect na nila before sa mga sununang panahon. Hindi lang pagiging
imbakan ng pagkain or tubig yung palayok. Nung sinaunang panahon kasi, maaaring ito ay lagayan din ng mga pumanaw na kanilang part ng kanilang family. Ito yung parang kabaong in the modern days. Guys, ngayon naman, papasok tayo sa parte ng museo na to. Again, nasa Museum of Anthropology tayo. Papakita ko sa inyo yung mga sinaunang kasuotan ng ating mga ninuno. Katulad na lang po nito na tinatawag na sablibon. Yung sablibon guys, yun yung puting jacket. At kampo. Ito naman yung parang pants or trousers or trousers. So, ang dami rin dito mga iba pang design. Kasi, yung napapansin ko lang tulad na ito guys, hindi lang simpleng kasuotan tulad natin ngayon, t-shirt at saka pantalon. Nung sinaunang panahon, lalo na yung mga tribu-tribu natin, hindi lang t-shirt or palda yung suot. Meron pa silang mga anik-anik dito. Hindi siya anik-anik. Hindi siya anik-anik na term. Hindi siya eksakto. Pero parang design siya, part siya ng culture or tradition. At sample na ito, marami yan. Nagbibigay din siya ng dagdag na kagandahan sa kasuotan natin noong panahon. At maaari ring simbolo rin ito ng kanilang tribu. Nagpapakilala kung anong tribu meron sila sa buwan. Tayo sa mga sinaunang pagamitan, like pwede itong gamitin pang hunting, like the sword sheath, bolo with sheath, arianda guys. So hindi rin guys nakikita yung mga shield na ginagawa ay ginagamit ng unang panahon. Mga espada na ginagamit nila para sa digmaan. Gaano kahalaga ito bilang isang tourism student? Well, as a tourism student, just like me, sobrang importante ito lalong-lalo na sa ating field kasi no one knows after we graduate, inline kasi talaga natin yung pagiging tour guide, something like that, hotel, flight attendant. So it's more on connecting to people talaga. Just like, for example, tour guide ako soon. So, how could I tell a story if myself didn't know what my history or what's the Philippines history? So, importante siya as a tour guide kasi, of course, you have to tell what's going on to the people, especially foreigners, because they needed to know, and we deserve to explain to them our history. It's a way of embracing our own history, how rich and diverse we are as Filipino. So knowing museum history is important for tourism students like me because it can help me understand the culture of a place, and I can also explain things better to tourists and give correct information. And it also helped me appreciate traditions, create better tours in the future, and become a more responsible and knowledgeable tourism professional.
Hi guys! So that's it for today. I hope you enjoyed the vlog. Again guys, sana sa video na ito, mas lalo nyo pang na-appreciate at bibisitahin yung museum kasi dito nakatago yung tunay na ganda ng Pilipinas. Again, mabuhay po tayong lahat. Bye-bye! Bye.